So, hallelujah, blessed evening po sa ating pong lahat. Hallelujah, at sa mga sandaling ito, mga kapatid, tayo pong lahat ay tatayo. At simulan po natin purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad po ang lahat ng tao na patuloy nagbibigay ng oras. Hallelujah, hallelujah, sa salita ng ating pong Panginoon. At alam ko na iisa lang po ang dahilan kung bakit po tayo narito sa ating pong bahay-sambahan. At yun po ay upang palad ang ating pong Panginoon at sa pagsisimula pa lamang ng ating pong prayer meeting. Let's continue to give Him the glory, the honor, and the praises. Hallelujah. Let's maintain the atmosphere of worship. Hallelujah. Let's shout unto His name. Hallelujah. Sabi po ng keyverse natin, draw unto Him and He will draw unto us. Lumapit tayo sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. Humingi tayo sa Diyos at tayo'y Kanyang bibigyan. Ano man ang kapaguran, ano man pong pagkukulang, ano man ang mga bagay na ating pong isinasaalang-alang, ay hindi po limitado ang presensya ng ating pong Panginoon. If you want Jesus to move, let's start to praise right now. Let's start to glory Him right now. Kung gusto po natin ang pagkilos ng Diyos, kumilos din po tayo sa mga oras na po na ito. Let's open our hearts. Let's open our mind. Let's release the spirit of worship. At ihanda po natin ang ating pong mga espiritu na papurihan, na awitan ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let's continue to worship the name of the Lord. Hallelujah. Come on, mga kapatid. Hallelujah. Let's feel the presence of the Lord. Hallelujah right now. Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Naniniwala po ako, mga kapatid, na sadyang dakila, tunay na mabuti at dakila ang ating Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, aawitan, sasambahin, pupurihin natin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah, dahil siya lamang, Panginoon, mga kapatid, ang tanging pangalan lamang niya. Hallelujah, ang ating sasambahin. Hallelujah, Jesus. Come on, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's lift our hands. Hallelujah. Let's start worshiping the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come on, mga kapatid. Oh, Jesus. Hallelujah. Let's open our hearts and minds. Hallelujah. Hallelujah. Come on, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Walang papantay. Hallelujah sa kabutihan, sa kadakilaan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh God, hallelujah.
Hallelujah. Once again mga kapatid, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Tunay po na daluyan ng pag-asa. Hallelujah ang ating pong Panginoon. Let's bow our heads and let's continue to pray unto His presence. Hallelujah, mighty God. Tunay na dakila ang iyong pong pangalan. Tunay na karapat-dapat kang ipagbunyi. Karapat-dapat kang itanghalan. Karapat-dapat po na itaas ang iyong pong pangalan. Maraming salamat o Diyos sa panibagong araw, sa panibagong gabi na kami po ay naririto malakas, matibay na nakatayo upang papurihan ka at upang tumulong sa iyo. Dalangin ko o Diyos na linisin mo ang aming pong isipan, linisin mo ang aming pong puso. Buksan mo ito o Diyos upang maging handa kami sa bawat salita na amin pong maririnig. I pray na katatagpuin mo ang aming pong pangangailangan, katatagpuin mo ang aming pong mga basag na puso, katatagpuin mo ang aming pong pagod na mga kaluluwa. I pray na hindi lamang po kami personal ang makaramdam ng iyong presensya, bagkus ang aming pong mga kapatid na nakasubaybay sa kanila pong mga tahanan. Katatagpuin mo ang aming pong pangangailangan sapagkat hindi ka limitado. Give your double portion of anointing sa magdadala ng iyong pong salita. Ito man po'y katuruan, ito man po'y pag-asa, ito man po'y kalakasan. Naniniwala po kami na anuman pong mensahe ito ay katitibay, ikalalakas, at ikalalago ng lahat po ng makaririnig. Sa iyo po namin idinadalangin ang katagumpayan ng aming pong prayer meeting. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Maraming na po muli tayong makaupo. Yan muli ay isang pinagpalang gabi po sa atin pong lahat, maging sa mga kapatid. Hindi naman po nagkukulang. Balayan, pagbukas natin ng social media, meron tayong night exhortation at meron po tayong morning devotion na talaga namang puro positive, puro po pag-asa ang patuloy na ibinibigay po sa atin. Kung kaya naman, again, suportahan po natin ito, wag po nating kapanawaan at patuloy po nating tangkilikin. Who knows, baka next week mga kapatid, meron po ulit tayong mga invited exhorter na siyang magpapalakas po muli sa atin pong mga pananampalataya. And also, this coming Sunday mga kapatid, March 29, 2026 will be our last Sunday. Meaning to say, wala po tayong Sunday school kasi meron po tayong praise break. So, inaanyayahan po ang lahat na magdala na ng extra pumalit na damit. Hallelujah! Ihanda na po natin ang atin pong mga sarili. Kung every ordinary Sunday, mga kapatid, maaga tayo natutulog, maaga tayo nagpe-prepare. This Sunday,
mas agahan natin, mas paghandaan po natin sapagkat alam po natin na kikilos po ang atin pong Panginoon. Wala man po tayong Sunday school, pero we are still expected to start early mga kapatid. Kaya mas maganda, devotion pa lang ay naririto na po tayo. And ganun din po, ngayon pong Friday ay last, yan, parang nakalimutan na mga kapatid, last, meaning to say, meron po tayong, yan, recitation or memory verse. Ano nga pong theme natin for the month of March? Yan, a season of surrender. Sumurrender na po ba ang lahat mga kapatid? Yan, so ngayon daw po ay season ng surrender. At ang atin pong verse ay James chapter 4, verse 7 to 8. May narinig ako kanina mga kapatid, Matthew daw ang atin pong memory verse. Hindi po nagbabasa sa ating GC mga kapatid. Ang sabi po dito, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Ang sabi po ng verse 8, draw nigh to God and he will draw nigh to you. Sabi po ng kasunod, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. So I hope and I pray na lahat mga kapatid, or kung hindi man po lahat, sa atin po na naririto, karamihan po sa atin ay makasaulo po ng atin pong memory verse. Hallelujah, praise the Lord. At alam ko mga kapatid na tayo pong lahat ay pinagpala ng atin pong Panginoon. Kaya po sa mga oras na ito ay ibibigay po natin ang atin pong offering para po sa Diyos. Sinabi ng Diyos, isasagana ang buhay mo. Kaya't ako'y magsasayaw. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi na, di ko binitawan lahat ng pangako niya. Maragat sa pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung masakit ang pupunta. Mula ilagawan mo at di mo silaman saan man mapunta. Maragat sa pagpapala, aking So, ituon po natin ang ating pong mga kamay at si God on Sister Herlene para po ipanalangin ang ating pong offering. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa patuloy po na kalakasan ng pangangatawan, sa patuloy na buhay na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, hallelujah, sa iyong katapatan, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming pagpapalain, idaloy mo po ang patuloy na pagpapala at kasaganaan sa bawat isa. Nanawa, O Diyos, sa gabing ito ay iyo pong pakalinisin ang offering. Hallelujah.
at ito po ay magamit para po sa ikalalago pa ng prayer meeting. Pagpapalain mo ang lahat po ng kamay na patuloy na sumusuporta sa iyong pong gawain. Hallelujah. At patuloy po, O Diyos, na lumagong pa. Hallelujah, ang iglesia ng Balayan. Hallelujah. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong pong pinakamataas na pagpurit, pagsambat, pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yan. So, malaya na po muling makaupo ang lahat. Yan. Tanong ko lang mga kapatid, kasi po last week, wala po tayong under night prayer meeting dito sa church. Ano po? Saan nga po under night prayer meeting po natin? Sa Matabongkay. So, ito po Overnight joint fellowship at sa kabutihan po ng atin pong Panginoon, ang atin pong overnight prayer meeting ay naging successful, naging maayos, and let's continue to pray mga kapatid na sa mga susunod ay mas maganda pa. Hallelujah, yung atin pong madatnan. Though napakaganda po, napaka-smooth po, napakalaman at napakalalim po ng mga naging lectures at tunay po na kinasihan po ng Diyos ang gawain po na iyon. At dahil po doon, wala po tayong Bible trivia last week. So, ang Bible trivia po natin ay last week pa. Sino po ang nakakaalala kung sino ang nag-trivia nung last week? Yan, si Ses daw, mga kapatid. Ano po kaya ang Bible trivia ni Sister Ses? Yan. Yan. So, alalahanin nyo mga kapatid. Assignment nyo yan. Babalik ako dito mamaya at itatanong ko po ulit yon sa inyo. Sapagkat bago po tayo mag-Bible trivia, ay makakarinig po muna tayo ng isang testimony at pakinggan po natin na itaas po niya ang pangalan ng atin pong Panginoon. Tawagin po natin si Sister Chin. Praise God. Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ako po ay nagagalak na muli po tayo nakarating sa gawain ng ating Panginoon at muli po tayong nagkakita-kita. So, gusto lamang pong itaas ang pangalan ng ating pong Panginoon sa kanya pong kabutihan sa buhay ko. Salamat po na finally po ay natapos na po namin ang amin pong ilang mga midterm examination. Salamat po sa Panginoon na I firmly believe sa tulong niya ay wala naman po tayong maibabagsak na exam. And salamat din sa pagtulong niya po sa amin pong mga group activities kasi yung exam po namin ay hindi lang po siya written mga kapatid. Kalahati po ng exam namin ay practical po, laboratory. So mismong gagawin, i-apply po talaga namin. Then kalahati po nun ay written exam. Kaya sobrang pagod ko po last week nito po mga nagdaang araw. Sobrang tight po ang schedule ko. Talagang akin pong isipan ay lahok-lahok na po, tambak-tambak na po ng mga gawain. And salamat po sa Panginoon sa kanya pong biyaya at habag ay pinahiram niyo po ako ng kalakasan, katalinuhan upang sa ganun ay ma-push through ko po yun pong amin pong mga exam, mga gawain na pinagdaanan. And dahil nga po doon mga kapatid, dahil sa sobrang laki po ng dami po ng demand sa school, talaga pong nito pong nagdaang araw ay napakarami ko rin pong pagkukulang sa atin pong Panginoon. Yung prayer life ko po ay talagang hating-hati or maunti na lang compare sa yung talagang normal. Yung akin pong pagja-journal, talagang hindi po napapagtuunan ng pansin. And yun po mga kapatid, although I'm fully aware po na malaki po yung pagkukulang ko sa Panginoon, pero pasalamat ako sa Kanya na hindi po nawawala ang pag-iingat niya, yung paggabay niya. Yung tipong kahit wala kang ganong kalaking time sa Kanya, pero yung time po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung pag-iingat niya, yung pagpapala niya, hindi po nababawasan. Katulad po ng sinabi ng 2 Timothy, mga kapatid, na bagaman tayo hindi tapat, pero salamat, meron po tayong Diyos na nananatili pong tapat. And we are blessed to have a God like Him. We are blessed to have a God na sobrang maunawain, sobrang mapagmahal. And with that, mga kapatid, gusto ko pong i-connect ito sa amin pong pag-attend sa spiritual emphasis. Kung kayo po ay familiar, annual po ito na ginagawa ng UPC, Batangas and Bawan. And naririnig ko na po siya before and aware po ako na meron pong ganong gawain dahil ang ating pong pastor at si mama po ay
lagi po silang uma-attend doon kahit isang gabi lang po. And hindi po siya ganun ka big deal sa akin kahit po dati nayayaya na rin po ako ni na pastor. Kasi sa akin po mga kapatid, parang it's just another conference, it's just another service na pagtitipon na para lang sa mga pastor. Na para sa akin mga kapatid, normal lang yon, ordinary lang na gawain na okay lang kahit hindi ko yun madaluhan. Na parang wala namang malaking mawawala or malaking maidadagdag sa akin. Pero nito pong nagdaan po mga kapatid na araw nung Miyerkules, if I'm not mistaken mga kapatid, ay nagsasabi po ulit ang ating pong pastor, si Mama, na nasama ba kayo, ganitong oras, sa hapon, ganyan. Pero ako po mga kapatid, nag-aalangan po ako kasi naisip ko, Lord, parang medyo pagod pa ako, ang dami kong ginawa. Tapos Lord, bukas may gagawin na naman kaming project, parang kailangan ko ng mahabang pahinga. Pero na-realize ko mga kapatid, na pag-isip-isip ko na, Jean, laki ng pagkukulang mo kay Lord. Ilang araw ka na nakulang yung prayer mo, kulang yung time mo sa Kanya, bakit hindi ka sumama? So, habang nagtatalo po yung flesh at spirit mga kapatid, si Mama po, sabi niya, Jean, sasama ka ba? Ganyan. Tapos sabi niya, kasama si Aisel. Sige, Tapos sabi pa niya, kasama si Roan. Tapos parang nagigilit ako na kung sila nga may ginagawa din pero sasama sila, how much more ako mga kapatid. So, sumama na po ako sa pag-encourage po ni Mama mga kapatid. And nung pagsakay po namin mga kapatid, na late na rin po kasi kami, grabe po, sobrang bilis mga kapatid. Sobrang bilis. Si Pastor po, kilala po natin mga kapatid. Yung normal po naming sanay kami na bilis mga kapatid, parang times 5 po yung bilis namin. Tapos mga kapatid, nakahiga na po ako, hilong-hilo na ako. Buti na lang hindi ako masyadong kumain mga kapatid kasi sa tingin ko kung kumain po ako, suka na po talaga ako. So pagdating namin doon mga kapatid, yung tiyan ko parang nabilok na, hilong-hilo na ako mga kapatid. Then pagpasok ko ng church, sabi ko kay Cheset, parang ako'y nagsisisi tuloy na sumama ako. Parang inaantok ako na nahihilo mga kapatid. So pagpasok ko doon, pero pumasok pa rin mga kapatid, pasok ko doon. Parang wala pa ako sa wish mga kapatid kasi nga hilo ka. Tapos parang hindi ko mabuka yung bibig ko, hirap akong pumalakpak. Pero nung nagsimula na pong mag-preach ang atin pong pastor, si Pastor Alvin Abejero mga kapatid, napaka-timely po ng kanya pong message para po sa akin. And I don't know, siguro sa marami din pong Kristiyano. Pero yung title niya mga kapatid, Keep the Fire Burning. Kung sa atin pong matatagal ng Kristiyano, parang normal lang parang common na mga kapatid, keep the fire burning. Lagi po nating naririnig, laging nagiging topic. So parang kung maririnig mo siya, parang walang dating mga kapatid. Pero nung sinumulan na po niya mga kapatid, ibahagi ang mensahe ng atin pong Panginoon, grabe. Grabe po yung mensahe at paggising ng atin pong Panginoon. And I don't know why mga kapatid, pero I firmly believe na kaya po ganun po yung mensahe ng atin pong Panginoon. Patungkol lang naman siya mga kapatid sa basic na ginagawa ng mga Kristiyano, prayer, Bible reading, Holy Ghost. Napaka-basic, yun na yung tinuturo sa atin nung una-una pa lang. Pero marahil mga kapatid, nakikita po ng Panginoon ang mga Kristiyano kung paanong marami po sa atin ay nagkukulang na po sa mga bagay na yon. Marahil nakikita po ng Panginoon na maraming Kristiyano nitong mga nagdaang araw, itong mga nagdaang buwan ay nagkukulang po sa pananalangin, nagkukulang po sa pagbabasa ng kanyang sa mga salita at nawawala na po yung eagerness, yung longing natin na maramdaman po ang presensya ng atin pong Panginoon. Nabanggit doon ng ating pastor na sabi niya, dapat paggising mo pa lang sa umaga, sabihin mo na agad, thank you, Jesus. Pero karamihan sa atin, mga kapatid, paggising ng umaga, iniisip na natin yung mga gagawin. Paggising sa umaga, kukunin natin yung cellphone, iniisip natin yung mga bagay na dapat nating tapusin. Sinabi pa doon, mga kapatid, ng atin pong pastor na minsan, baka uma-attend ka na lang, pero dry na yung puso mo, kamusta naman yung Bible reading mo, kamusta na yung relationship mo sa Panginoon. So, parang normal lang, pero hindi mga kapatid. Meron pong dating, meron pong diin, and sobra
po akong blessed na blessed sa mensahe ng atin pong Panginoon. And hanggang sa nag-altar call na mga kapatid, iyak po ako ng iyak. I don't know why mga kapatid, pero ramdam na ramdam ko po yung mabigat na presensya ng atin pong Panginoon. And habang tapos na pong altar call, mga kapatid, kumakanta na po sila nung about sa, ang lyrics po ay banal na spirito, punuin mo ko, punuin mo ko. Alam niyo mga kapatid, yung feeling na parang pinaalala sa'yo ng Panginoon na, Chin, this is who you are. This is how you live. This is where you are born. Parang bumalik lahat, para akong naging bata na mga kapatid na, Chin, bago ka pa nakapag-aral, bago ka pa nakapag-achieve ng maraming bagay, bago ka pa nagkaroon ng mga maraming material na bagay, bago pa kayo nagkaroon ng magandang bahay, bago pa kayo nagkaroon ng mga sasakyan, ako muna. Tayo lang yung meron, yung kapatiran, yung fellowship. Yun talaga yung na-realize ko, mga kapatid. Sabi ko, oo nga, no. Ito nga pala yung buhay ko. Alam niyo yun, mga kapatid, ito na nga pala yung kinalakihan ko. Ito nga pala yung buhay ko. Ito nga pala yung culture ko, mga kapatid. And because of that, mga kapatid, nag-my day po ako. And sabi ko talaga sa sarili ko, hindi pwedeng hindi ako magma-my day. Hindi pwedeng hindi malalaman ng mga tao yung napakagandang gawain at mensahe ng atin pong Panginoon. Ang sabi ko, mga kapatid, sa my day ko, last night was the first time I attended the spiritual emphasis. And now I understand why they do it and why many fellow Christians from the same section join this gathering. It isn't just an ordinary service. It is a fellowship where hearts are awakened and spirits are renewed. The message was not something that will blow your mind and give you goosebumps, not even something revelatory, but sometimes it is the message that we know the most, that we need the most. Prayer, Bible, Holy Ghost. Through this spiritual emphasis, God will make you realize how much He loves you and how much you need Him. He'll make you remember that you are His little child, needing an embrace from His Father. The world would consume you, studies, work, and unending responsibilities. But He'll remind you of your identity and of your purpose, that you are not of this world, so you must not let it consume you and take you away from His presence. Keep the fire burning. Hallelujah. And na-bless ako, mga kapatid. Nakita po pala yun ni Pastor Goji. Nag-message po siya sa akin, mga kapatid, kung paano po siyang na-bless. And bukod doon, mga kapatid, sabi niya, ipopost ko tong my day mo sa wall ko. And nung pinost niya yun, mga kapatid, marami rin pong nag-react, may mga nag-comment, mga kapatid. And I believe, ginamit po ng Panginoon yung way po na yon para malaman po ng mas marami pong Kristiyano na ang spiritual emphasis o mga ganito pong klase po ng gawain ay hindi po wala lang, mga kapatid. May kabuluhan, may patutunguhan. And I believe, mga kapatid, I know, hindi lang po ako yung talagang na-bless sa gawain ng Panginoon. Marahil meron po sa inyo na sa mga oras po na ito, malaki yung pagkukulang nyo sa Panginoon. Parang nakakaramdam kayo ng spiritual dryness. Pero mga kapatid, lapit lang tayo sa atin pong Panginoon. Dahil mga kapatid, hindi tayo bibiguin. Hindi niya tayo bibiguin dahil tapat po siya sa kanya pong mga salita. To God be all the glory. Hallelujah, Jesus. Good evening po mga kapatid. Maging ako din po ay nais ko rin pong itaas ang ating pong Panginoon sapagkat may balita po mga kapatid na nakarating po sa akin kasi po mga kapatid yun pong nag-board exam po sa amin. Nun pong chemical engineer po at saka po nung chemical technician po mga kapatid ay from BSU po, parang kabatch lower year po sa amin mga kapatid. And siya po sa dalawa pong board exam na yan mga kapatid, napakahirap po nun pero parehas niya pong na top 1 yan mga kapatid. So top 1 po siya ng Chem-Eng board exam and top 1 po siya chemical technician na board exam. Ito po mga kapatid, nung mapunta po kami ng spiritual emphasis nga po, nabanggit po sa akin Sister Ro, may post po siyang nakita. Hindi po ako makapaniwala kasi po nagulat po ako mga kapatid. Biruin niyo po, yun pong nag-top 1 po ng chemical technician at chemical engineer. Nito pong November lang po at October. Di mga kapatid, fresh grad po yon. Tapos nag-top 1 po siya ng board exam. So napakadaming achievement po mga kapatid. Tapos po nag-post po siya. Sabi niya po mga kapatid na magtatrabaho na daw po siya mga kapatid. Tapos di ka po sa trabaho, kailangan po ng medical mga kapatid. After niya po na magpa-medical,
nakitaan po siya na may cancer po siya, mga kapatid. Sabi ko po na ako po, mga kapatid, bilang ano po, bilang kumbaga po ay isa pong fresh grad din po na na marahil, mga kapatid, napakalayo po sa achievement niya po, o kumbaga kasi po, mga kapatid, sobrang hanga po kami sa kanya, sobrang talino niya po, na lahat po ng mga chemical engineer na on the point po, mga kapatid, na sa exam po ano na niya po, minamali niya po yung iba niyang sagot para po sama po siya, mga kapatid, sa curve po ng karamihan para po hindi bumagsak. And nito po, mga kapatid, nalaman po na meron po may cancer po siya, mga kapatid, na ngayon po nanghihingi po siya ng tulong kasi nga po, mga kapatid, gawa po ng mga bayarin, ng chemotherapy. And alam niyo, mga kapatid, yun po yung napaisip. Aanhin po natin yung mga achievements na gano'n kung talaga pong wala pong Panginoon sa buhay po natin. At napaisip po ako, mga kapatid, na bagamat problemado po tayo minsan finances, problemado po kapatid sa mga iniisip natin, mga kapatid, pero yan pong mata na meron po tayo, yan pong mga bibig, yan pong katawan, yan pong kung ano man po, mga kapatid, na meron po tayo, yan po yung hinihiling, pinapanalangin po ng ibang tao, mga kapatid, na akala po natin mayaman po sila sa kung saan, pero tayo pong mayaman po sa Panginoon, talaga pong magiging grateful po tayo, mga kapatid. At sobra po ako, mga kapatid, na nagpapasalamat sa Panginoon, na sabi ko nga po, siguro po lahat po ng bagay po talaga ay nangyayari po ayon po sa Kanya. Sa Panginoon po kinawataas na kapurihan, mga kapatid. Hallelujah. Indeed, the Lord, mga kapatid, is the Lord or the God that is full of wonders. Kulang po siguro ang magdamag kung atin pong pag-uusapan kung paano po nag-take place ang spiritual emphasis sa Batangas City sa bawat isang individual po na umattend. And I have this great prayer, mga kapatid, na isang araw, hindi lang tayo basta a-attend, bagkus dito din sa ating church, magkaroon din tayo ng Akbalayan spiritual emphasis kung saan, gaya din po ng Batangas City, makapagbigay din po tayo ng ganong power ba, ganong klasing init po ba sa lahat po ng mga kailangan or nangangailangan po ng presensya ng atin pong Panginoon. And with the help of the Lord, alam ko na one day, tayo naman po ang ite-testify, tayo din naman po ay magkakaroon ng ganun kaganda na gawain. And balik po tayo sa inyong assignment. So nagtanong-tanong ako kung sino ang atin pong Bible trivia. Maging yung nag-trivia, hindi din po niya alam na siya pala ang nag-trivia. So si Roan po, mga kapatid, nung sinabi po na si Sister Ces, sabi niya po, parang ako ang nag-trivia. So tinanong ko po siya kung ano po yung trivia niya. Hindi niya rin po matandaan, mga kapatid. Pero ang trivia niya po ay kung saan daw po yung lugar, kung saan balance daw po yung justice ng Panginoon. Yan, yung accidental killer. Kumbaga, ang Panginoon daw po, nag-offer po siya ng place of refuge. It's a city of refuge. Kumbaga, kung kay David man, mga kapatid, it is his hiding place. So, kaya naman, I believe na sana hindi na natin makalimutan, kahit po yung mga nagtitrivia, pakitandaan nyo na kayo po ang nagtrivia ng mga information na atin pong binibigay. Kaya naman sa sandali pong ito ay tawagin po natin si Sister Abby para po sa kanya pong Bible trivia. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po, medyo kawado po ako ngayon. Pero sabi po ng ate, ayusin ko po daw ang aking pong Bible trivia. So, mag-start na po tayo. Ang aking pong question ay, next slide po. Do you know who was so heavy that the chair he sat on broke, causing his death? So, alam niyo po ba kung sino po yung umupo daw po sa upuan, tapos nasira po yung upuan, tapos yun po daw ang naging dahilan ng kanya pong pagkamatay. Sino po kaya ito? 3 letters lang po ito. Ay, hindi po. So, E po. So, sirit na po ba? Wala na. Sige na nga, re-reveal na nga natin. So, si Ellie po, mababasa po natin siya sa 1 Samuel chapter 4, verse 15 to 18. Basahin po natin sa Tagalog.
So, si Ellie ngay may 78 taon na at ang kanyang mga matay malalabo na siya'y di na makakita. At sinabi ng lalaki kay Ellie, akong yaon na nanggaling sa hukbo at ako'y tumakas ngayon mula sa hukbo at kanyang sinabi, paano ang nangyari anak ko? So, 17. At siya'y nananagdala ng mga balita ay sumagot at nagsabi ang Israel ay tumakas sa harap ng mga Filisteo at nagkaroon din naman doon ng isang malaking patayan sa gitna ng bayan at pati ng iyong dalawang anak na si Hopni at Phinehas ay patay na at ang kaban ng Diyos ay nakuha, which is yung Ark of the Covenant po daw ay nakuha. So next verse po, at nangyari ng kanyang banggitin ng kaban ng Diyos at siya'y nabuwal sa likuran sa kanyang upuan sa dako ng pintuang bayan at nabalian siya sa saliig at siya'y namatay sapagkat siya'y lalaking matanda at mabigat at hinatulan niya ang Israel na 40 taon. So, si Eli po daw ay yung high priest po ng Israel. Tapos, may dumating po daw na message mula sa hukbo, sa war po ng Israel at Filisteo. Tapos, ang balita po daw ay yung Israel po ay na-defeat, tapos ang kanya pong 2 anak ay napatay na, which is si Hopni and Phinehas. Tapos, nung banggitin po na ang Ark of Covenant po ay nakuha, doon na po siya tuluyan na para pong nahulog. Tapos, yun po yung naging cause ng kanya pong death. Yun lang. Parang sign na yon mga kapatid na mag-diet daw ako. Parang ganun po ang dating po sa akin. Pero minsan yung mga bad news mga kapatid, imagine nyo, nahulog lang siya sa upuan. Tapos na-deads na po siya. Or parang hinala ko naman, baka naman hinart attack ba siya. Ganaman pong kanyang 2 anak ay namatay. Tapos po yung ang covenant daw po ng Panginoon ay nakuha. Siya po high priest and judge pa. So baka naman siya po inatake sa puso, tas nalaglag sa upuan. Pero yun po ay assumption lamang. Syempre, kung ano po yung nabasa natin, yun po ang atin pong paniniwalaan. So, tandaan po natin mga kapatid, and I believe na handang-handa na po tayo na marinig ang salita ng atin pong Panginoon. Lahat po tayo ay muling tatayo, and I hope mga kapatid, ang exhorter po natin ay hindi makalimutan na siya ang nag-exhort. Sabi nga po ni Sister Herlene, kamukha daw po niya si Sister Cesa. Sige na mga kapatid, payag na ako. Kaya naman sabihin po nating lahat, God bless you, Sister Roan. Parang hindi naman po mga kapatid. So minsan pa po, purihin po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We praise you in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa atin pong lahat at sa kapatiran po natin sa atin pong live stream. So sa wala pong pagtatagal mga kapatid, ay makipagbukas po kayo sa akin sa atin pong scripture sa gabi po na ito. And Luke 9 verse 23 to 25 mga kapatid, kung saan sabi po ng Panginoon, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, subalit sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas niya ito. In verse 25 mga kapatid, sapagkat ang mapapakinabang ng tao kung makamit niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala o mapapahamak naman ang kaniyang sarili. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O God, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri, dinadakilak ka namin, niluluwalhati ka namin sa lugar po na ito. Minsan pa, salamat o Diyos sa iyong katapatan sa aming pong mga buhay, sa bawat pagpapala, pag-iingat o Diyos, pagtutuwid, paggabay. Hallelujah. Sa gabi pong ito, dalangin namin o Diyos, kami po'y iyong linisin, Panginoon. We humble ourselves before you.
Hallelujah. Kami po'y iyong linisin. Mangusap ka po sa aming kalagitnaan. Gamitin mo ko ng maluwalhati, Panginoon, ang bawat salita na akin pong bibig kasi pawang katotohanan, magsisilbing pagtutuwid, magsisilbing paalala, magsisilbing kalakasan ng bawat makakarinig, Panginoon. Dalangin po namin, hallelujah, na ikay minsan pa'y maitaas namin sa gabi pong ito, hallelujah, at maipamuhay namin ang iyong mga salita. Pinupuri ka namin, dinadakila in Jesus' name. Amen and amen. Mali po, isang mapagpalang gabi po mga kapatid. So makakaupo na po kayo at hayaan niyo po akong mangaral sa isa pong exhortation na nagsasabing, there is power in surrender, mga kapatid. Hallelujah. So very timely nga po mga kapatid ng atin pong monthly team. Talaga pong hindi lang po siya basta itinakda ng atin pong mga director, kundi alam po ng Panginoon kung ano po ang kailangan ng ating espiritu at ng atin pong spiritual, mga kapatid. And sisimulan ko po ito mga kapatid sa isa pong tanong. Kung kayo pong tatanungin ko, alin pong mas mahirap mga kapatid? Ang lumaban po ba o ang sumuko, mga kapatid? Sino po ang sa inyo pong palagay ay mas mahirap ang lumaban, mga kapatid? Taas nga po kayo ng kamay. Mas mahirap pong lumaban, mga kapatid. Okay, ayan, 2, 3, 4, 5. So, ang nagsasabi naman po mga kapatid na mas mahirap po ang sumuko, mga kapatid. Mas mahirap ang pagsuko. Okay, so, yung iba po, ano po ang inyo parehas po mga kapatid? Ayan, both po. Pero, kung titingnan po natin mga kapatid, magkakaiba po talaga tayo mag-iiba po talaga yan kasi po yung atin pong pananaw, depende po sa pangunawa natin at depende po sa experiences natin, mga kapatid. Sa amin nga po mga kapatid, ang tinuturo po sa amin, wala daw pong universal truth, mga kapatid. Yung sa sanlibutan po mga kapatid, kasi nga po, hindi po siya magiging universal truth kasi kung para sa akin po, totoo to, pero sa inyo po marahil hindi po siya totoo. So ganun po mga kapatid. Pero pag syempre salita po ng Panginoon ang pinag-uusapan natin, yun na po mismo ang katotohanan, mga kapatid. At sa tanong po na kung mas mahirap po bang lumaban or sumuko, mga kapatid, kaya po nagkakaiba rin po tayo ng pananaw or sagot kasi nga po magkakaiba po tayong pinagdadaanan, magkakaiba po tayo ng kaalaman, mga kapatid. At dito po, siguro po mga kapatid, majority, ang sasabihin po nila, mas mahirap po ang sumuko, mga kapatid. Lalo na kung ang mindset po natin, gusto po natin na ipapanalo po natin lahat ng bagay. Lalo na po, kung hindi po tayo quitter, mga kapatid, na nasimulan na, tas bigla po tayong susuko, mga kapatid. But, ang topic po natin ngayon is surrendering to Jesus, mga kapatid. At kung pag-uusapan po natin ay ang kaharian ng Panginoon, hindi po kahinaan, di ba? Lagi po nating sinasabi, hindi po kahinaan ang pagsuko, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. And very timely po talaga kasi po, i-share ko din po mga kapatid, talagang sabi ko, na-realize ko po ngayon, parang same po kami ng experiences ni na Ate Chin kasi po, yung gawain nga po sa UPSC Batangas, mga kapatid, yun po ay nung Sunday ko lang din po nalaman, parang kumbaga saling pusa po ako, mga kapatid, or nahatak lang po ako, kaya hindi ko po masabi kung magte-thank you po ba ako na wala si Ate Chin nung Sunday kasi po, ako po yung replacement lang nung meeting, mga kapatid. Siguro po kung nandun po si Ate Chin, baka po hindi ko po natanong or hindi po ako nakasama, mga kapatid. And nung sinabi po yun ni Ate sa akin or ni Pastor po, sabi niya po sumama daw po yung mga secretary na available, mga kapatid. Nag-yes po agad ako, mga kapatid. Pero after na po nun, nung pauwi na, dumaan na po yung Lunes, Martes, bago po mag-Miyerkules, mga kapatid, ako po ay nag-iisip-isip na, mga kapatid, ang balak ko na po talaga is mag-back out kasi po, iniisip ko po dahil nasa dorm nga po ako, tas may exam po kami ng Thursday. Ang tanong ko po agad kay ate, anong oras yun? Tas sabi po ni ate, 5 p.m. 5 p.m. kasi po syempre, ang alam ko lang naman po na night service, mga kapatid, usual po natin ay yung prayer meeting. So hindi ko po in-expect na 5 p.m. po siya hanggang gabi. Kasabi ko parang hindi ako makaka-attend, mga kapatid. Tas salamat po talaga sa atin pong Panginoon and kay Ate Hazel na din po, mga kapatid, kasi si ate po pinush po talaga ako, mga kapatid. Kumbaga naging thankful na din po ako na sinasabi po na ate, ako nga, ganyan. So, parang, yes po, mga kapatid, sobrang iba po ang pagkilos ng Panginoon, mga kapatid, kasi nga po yung preaching po talaga ni Pastor Alvin, mga kapatid, ay very relatable po, very talagang kailangan po
at tunay na alam po ng Panginoon yung kailangan po nating marinig, kung ano pong paalala ang kailangan po natin. Ang sabi po doon ni Pastor, mga kapatid, minsan yung atin daw pong marahil may times po na ang lakas po nating magpuri, bahagi natin ang salita ng Panginoon, nagpapagamit tayo sa ministry, pero kahit po ganun mga kapatid, sa kabila po nun, our hearts are distant pa rin mga kapatid. At yun po yung mula pag-uwi mga kapatid, nakatatak po siya sa akin pong isipan. Kaya nung umaga po mga kapatid, nung Thursday, nadako po ako dito po sa Luke 9 mga kapatid. At yun po yung background mga kapatid. Kaya po, ito po yung salita po or mensahe po ng atin pong Panginoon ngayong gabi po. So muli po mga kapatid, marahil sa atin po, magkakaiba-iba po talaga tayo kung alin ba yung mas mahirap, lumaban po ba or sumuko. Pero pagdating po sa atin pong Panginoon mga kapatid, parehas po natin kailangan yon mga kapatid. Kailangan po nating isuko ang buhay natin sa atin pong Panginoon. At the same time, kailangan po nating lumaban dahil gaya nga po ng palagi pong pinapaalala sa atin, ang buhay po natin sa Panginoon ay talagang susubukin po tayo mga kapatid. Kaya we should both mga kapatid fight and surrender po sa atin pong Panginoon. And dito po, marahil ang dami po sa atin or palagi ang gusto naman po natin talaga mga kapatid, di ba? Kasama po natin ang Panginoon sa buhay natin. Gusto po naman nating lahat, di ba mga kapatid? At talagang every prayer mga kapatid, bawat moment na mayroon tayo, gusto nating sabihin na, Lord, kailangan kita, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Pero hindi po lahat mga kapatid ay gusto na sumunod sa atin pong Panginoon mga kapatid. Kasi po, kung gusto po natin na ang Panginoon ay nasa buhay natin, kailangan po nating sumunod sa atin pong Panginoon. Kailangan po, the moment na nag-surrender po tayo sa Panginoon, kailangan ibigay po natin ang buhay natin mga kapatid. Ang sabi nga po in Romans 12, di ba, we should offer our bodies as living sacrifice that is holy and pleasing mga kapatid. Hindi po bahagi lang, kundi ang buong buhay po natin, ang iaalay po natin sa atin pong Panginoon. So, kung ipinagpipray po natin na ang Panginoon ang kasama natin or kasama po natin sa buhay natin, then dapat i-accept po natin yung truth mga kapatid na the moment na ang Panginoon ay kabahagi natin, ang Panginoon ay nasa atin, then hindi na po sa atin yung control mga kapatid, kundi ang Panginoon na po ang may hawak ng lahat ng bagay mga kapatid. Hallelujah. Dito po, kahit ako po mga kapatid, na experience ko po yon na talagang mahirap pong isuko yung isang bagay mga kapatid kasi na gusto nating ipaglaban. Di ba po mga kapatid? Kumbaga, ako po mga kapatid, ang experience ko po, hindi po tao mga kapatid promise po, opportunity po siya mga kapatid. Talagang 4 years, dinidesire ko po yung opportunity na yon, yung bagay na yun, mga kapatid, hanggang sa parang yun na po yung kumakain po sa katauhan ko mga kapatid, na parang kada gawin kong bagay, may control po sa akin yung desire ko po na yun mga kapatid. And hanggang sa dumaan na lang po yung taon, napakawalan ko na po siya mga kapatid. Hanggang sa, hindi ko po alam, nainip po ba ako, na-distract po ako mga kapatid, pero dumating na lang po yung time na hindi ko na po siya dinidesire mga kapatid. At alam ko po, ang Panginoon po ang kumilos doon mga kapatid. Kasi po, at the moment na nilet go ko na po yung desire po na yon, na makuha po yung opportunity na yon mga kapatid, para pong naging maluwag po sa akin yung mga bagay-bagay mga kapatid. Tapos, wala po, talagang iba po ang kilos ng Panginoon mga kapatid. Nung hindi ko na po siya dinidesire, nung parang wala na lang po siya sa akin, doon po siya binigay ng atin pong Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, ano ba talaga? So, doon ko po na-realize mga kapatid, na minsan, tayo po yung naglilimit sa atin pong Panginoon para po kumilos sa buhay natin mga kapatid, na the moment po, siguro sasabihin po natin parang victim lang tayo mga kapatid, pero the time mga kapatid na pinoprotektahan natin yung isang bagay laban sa Panginoon, para na po siyang rebellion mga kapatid, para na po tayong nagre-rebel mga kapatid, dahil mas imbis po na i-surrender natin, pinoprotektahan po natin kahit alam po natin na hindi na yun, na mali na yun mga kapatid, na hindi po yun para sa atin. So, truly, the answer po talaga ay ang atin pong Panginoon. Kaya, kailangan atin pong mag-reflect po tayo araw-araw na
Yung mga bagay po ba na ginagawa natin ay para sa Panginoon pa, mga kapatid? Yung mga bagay po ba na ginagawa natin ay kasama ang Panginoon or tayo na lang, mga kapatid? Because kung ang ginagawa po natin ay hindi para sa Panginoon at hindi natin kasama ang Panginoon, I don't think, mga kapatid, na may success po doon. I don't think, mga kapatid, na mayroon po doon marirenew po tayo, mga kapatid. I don't think nalalalim po tayo sa ganun pong bagay. Hallelujah. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para po kontrolin natin ang sarili po nating buhay, mga kapatid. The moment that we accept God, then we accept already, mga kapatid, na hindi na po sa atin, hallelujah, kundi sa Panginoon na po. Kundi inaccept po natin para i-offer, para ibigay completely sa atin pong Panginoon. Hallelujah. When we talk about surrender, hindi lang po ito pagbitaw sa mga kasalanan natin, mga kapatid. Hindi lang po ito pag-surrender sa mga plano natin, mga kapatid. But lahat, mga kapatid, kasama na po dyan yung kahinaan natin, kasama na po dyan yung mga iniisip natin, even yung timeline na sinet natin para sa sarili natin, mga kapatid. Dahil po, truly, tunay po na walang sense yung timeline natin, mga kapatid, kung walang guidance ng atin pong Panginoon. Wala pong sense yung mga plano natin, mga kapatid, kung hindi po natin ini-offer, kung hindi naman po ito ang will ng atin pong Panginoon. Surrendering means letting go of the things that hold us away from God, mga kapatid. Dahil hindi po tayo makakaabante, mga kapatid, kung may humihila po sa atin patalikod, kung may humihila po sa likuran natin, mga kapatid. I don't know kung ano po yung mga nag-hold back sa atin, pero I believe, mga kapatid, na lahat po tayo meron nun. And kagaya nga po ng name-mention nila, mga kapatid, excuse me po, iba't iba po talaga tayo ng battles, mga kapatid, lalo na po sa atin pong pananampalataya, sa atin pong walk with God. Hindi ko po alam, marahil may iba po na nagkakatulad po tayo, mga kapatid, pero iba't iba pa rin po tayo. So, kailangan may sarili po talaga tayong relationship sa atin pong Panginoon at araw-araw po natin yung pinapalakas at pinapatibay, mga kapatid. Dahil ang sabi nga po, kahit isang araw lang, mga kapatid, na wala ang presensya ng Panginoon sa buhay natin para tayo magba-back to zero, mga kapatid. Hindi ko po alam kung na-experience nyo din po yan, pero talagang ako po, mga kapatid, simula po nung nag-dorm ako, iba po siya, mga kapatid, iba po yung hatak niya, iba po yung hatak ng ACADS po sa akin, and talagang tinatry ko po, palagi ko pong pinagpipray na yung ginagawa ko po, yung mga desire ko po, yung mga dreams ko, mga kapatid, ay kasama po doon at para po sa atin pong Panginoon. Dahil kung hindi po sa Panginoon, I don't think, mga kapatid, na ma-reach ko po kung ano man po ako ngayon, magiging ako po ako kung ano man po ako ngayon, mga kapatid. At talagang sa Panginoon po lahat nanggagaling, mga kapatid. Ito po, hallelujah, hindi po ina-ask ng Panginoon na maging perfect tayo because we cannot be perfect, mga kapatid. Ang kailangan lang po nating gawin is to always surrender, pray, hallelujah, seek God, mga kapatid. Dahil hindi naman po tayo mawawala kung hindi po natin hahayaan na mawala tayo, mga kapatid. Minsan, sinasabi po natin, pinagpipray po natin sa Panginoon na alisin yung mga bagay na nakakasama sa atin, alisin yung mga tao na hindi nagkukos sa atin ng maganda, mga kapatid. Pero ano po mangyayari kung aalisin ng Panginoon, pero kung tayo naman, mga kapatid, lumalapit pa rin tayo, ginagawa pa rin natin. So every prayer, kailangan naka-align po siya sa actions natin, mga kapatid, because surrendering, mga kapatid, hindi po siya one time, hallelujah, it is a daily, hallelujah, sacrifice, mga kapatid, ang pinapatungkulan po natin. Hindi lang po kada Sunday, hindi lang po pag Friday, but every day, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Ang sabi po in verse 25, di ba, mga kapatid, ano nga po ba, mga kapatid, ang mapapakinabang po natin sa mundo pong ito kung wala po ang Panginoon? What could be more, hallelujah, of the eternal life na makukuha po natin, mga kapatid, kaysa po or kumpara sa makamundong bagay na mayroon po tayo? Siguro po, iba't iba rin po tayo ng dreams and desires, mga kapatid. Iba't iba po tayo ng gustong i-achieve.
Hallelujah. Pero kailangan tingnan po natin mabuti ang sarili po natin. Baka ang hatak ng mga personal desires po natin kaysa sa member, mga kapatid. Doon po sa mga desires na yon, hindi po niyan tayo mapufulfill, mga kapatid. Hindi po tayo magiging contented dyan, mga kapatid. But instead, kasi kung mapapansin nyo po, the moment na may dinidesire tayo, mga kapatid, pag nakuha po natin yan, hindi po everyday contented na tayo. Hindi po palaging contented na tayo. But we would want more, mga kapatid, na gusto mong mag-success and then na-achieve mo na, gusto mo pang mas mag-success pa ng mas mataas, mga kapatid. And with that, we should be very careful, mga kapatid, sa kung ano mang dinidesire natin. Kasi hindi po talaga tayo mapufulfill niyan. Though, yes, kailangan po natin yung pera. Maganda po na may achievements tayo. Maganda po na mataas pong posisyon natin sa trabaho, mga kapatid. But always remember, kailangan kasama po natin ang Panginoon. Kailangan ang Panginoon po ang laging nasa taas, mga kapatid. At hindi po ang personal desire natin. Kapag makamundong bagay, we would always want more, mga kapatid. Wala po yung katapusan hanggang mawala na tayo sa Panginoon, hanggang hindi na lang natin mamamalayan. Nawawala na pala tayo sa path, mga kapatid, patungo sa atin pong Panginoon. Pero kung ang Panginoon pong isisik natin, we will be fulfilled, mga kapatid. We will be contented, mga kapatid. Hindi na tayo maghahanap pa. Hindi na tayo magpapakahirap pa, mga kapatid. Ang sabi po doon ni Pastor Alvin, mga kapatid, hindi po kailangan palagi nating saktan ang sarili natin, pagodin ang sarili natin para lang makuha ang atensyon ng Panginoon or para lang masabi or humarap sa Panginoon na, Lord, ganito ang ginawa ko. Hindi po, mga kapatid. Kasi po kung isusumbat po natin yung pagod natin sa atin pong Panginoon, ang tanong po, para saan po ba yung pagod natin, mga kapatid? Baka po personal lang yun, mga kapatid. Kaya talagang wala po tayong dapat isumbat sa atin pong Panginoon. Bagamat talaga pong may times, maiisip po natin yun, pero we should always pray, mga kapatid. Unahin po natin, pasalamatan ang Panginoon, isik ang presensya ng atin pong Panginoon. Hindi po nauubos ang kagustuhan natin dito sa mundo, mga kapatid. Hindi po yan mauubos hanggat mayroon po tayong kayang i-achieve. Gagawin po natin ang lahat hanggang ma-achieve yan, mga kapatid. Pero pag sa Panginoon po, God is already enough, mga kapatid. Hallelujah. To give ourselves to Christ or to God, mga kapatid, is a fulfillment. Mga kapatid, pag nag-surrender po tayo, hindi po siya kawalan sa atin, but instead, it is a fulfillment, mga kapatid. Mas magiging contented pa tayo, mga kapatid. Mas mararamdaman pa natin yung contentment sa atin pong buhay. At yung obedience po natin, mga kapatid, yung pananampalataya po natin, mas visible po siya in times na hindi po tayo komportable, mga kapatid. Mas visible po siya in times na kailangan po nating mag-sacrifice sapagkat, gets niyo po ba yun, mga kapatid, na kapag kailangan nating mag-give up ng isang bagay, doon po mas nakikita, mga kapatid, kung gaano po ba kalalim ang pananampalataya natin, gaano po ba kalalim ang tiwala at pananalig po natin sa atin pong Panginoon. And that's something, mga kapatid, na kailangan panghawakan po natin palagi. Ang pananampalataya po natin, hindi po yan masaseparate sa atin, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng i-separate ang pananampalataya sa buhay po natin or sa pamumuhay po natin araw-araw, mga kapatid. The moment na we accept God, nasa atin na po dapat, mga kapatid. And every day, hallelujah, kailangan ang nagre-reflect po sa atin ay yung pananampalataya po natin, yung tiwala po, yung biyaya, yung habag ng atin pong Panginoon. Because to surrender, mga kapatid, hindi po yan yung absence ng struggle. Hindi po ibig sabihin na Panginoon, sinusuko ko sa iyong lahat. Hindi po ibig sabihin nun na wala na tayong problema, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin nun, hindi na tayo maghihirap, mga kapatid. But instead, ito po ay symbol, mga kapatid, na nagtitiwala po tayo sa kabila ng mga struggle, mga kapatid. Hallelujah. Dito po, the question, mga kapatid, mayroon po bang surrender sa puso po natin, mga kapatid? Kasi po, iba po talaga pag ginagawa po natin yung mga bagay na may pag-ibig sa atin pong Panginoon. Kasi po, kapag mere, mga kapatid, na praise lang, na
pumapalakpak lang tayo, sinishare natin yung Word of God, pero wala naman pong yung puso natin, wala po yung soul, wala po yung isip natin doon mismo mga kapatid. Magiging empty po siya mga kapatid. Kumbaga, yung lata, di ba mga kapatid? Yung lata po, pag walang laman, maingay siya mga kapatid, pero ganun lang po. Maingay lang siya mga kapatid. At ganun po ang tingin or ganun po yung reflection ng pagpupuri natin, ng pagpapagal natin kung wala naman po ang Panginoon sa buhay po natin, kung hindi naman po natin pinapamuhay yung mga ginagawa natin, yung mga sinasabi natin mga kapatid. It will be noise lang mga kapatid, ingay lang at hindi po ingay lang ang kailangan ng atin pong Panginoon. He needs our heart, our mind, our soul, ang buo natin mga kapatid, buong buhay po natin ang kailangan ng atin pong Panginoon at hindi lang po ingay. Hindi po natin kayang i-impress ang Panginoon sa ingay, taas ng talon natin, sa ganda ng suot natin mga kapatid. Hindi po, ayan isang bagay na makakalugod sa atin pong Panginoon. But instead, yun po ay yung surrender natin na araw-araw mga kapatid at wala po tayong pinipili. Hindi po conditional mga kapatid na pag lang convenient sa atin, doon lang tayo susuko sa Panginoon. Pero pag yung personal natin mga kapatid, marahil mahirap po talaga gaya po ng sinabi ko po kanina. Ang hirap pong i-let go ng bagay na gusto nating tayo yung may control. Lord, ito talaga yung gusto ko. Lord, ito talaga yung gusto kong ma-achieve. Lord, ganito talaga yung gusto ko. Mahirap talaga siya mga kapatid. Hindi po as in instant kaya po nating isuko sa Panginoon. But I believe, hallelujah, kung lalapit po tayo, kung magpe-pray po tayo, kung sa puso po natin, alam po natin, kilala po natin ang atin pong Panginoon, I believe hindi po magiging ganun kabigat sa atin mga kapatid kasi yung pagsuko, hindi po dapat siya kabigatan sa buhay po natin mga kapatid. Surrendering to Jesus mga kapatid, hindi po siya dapat maging mabigat. Yes, sacrifice po siya. It is an effort mga kapatid. Pero hindi po dapat siya kabigatan sa atin pong buhay. Hindi po dapat siya kabigatan sa atin pong relasyon, sa atin pong Panginoon. Like I said, kung patuloy po nating poprotektahan ng mga bagay na hindi naman nakalulugod sa Panginoon, hindi po siya, basta hindi po tayo biktima mga kapatid. Rebellious na po tayo sa harap po ng atin pong Panginoon. Wag na po nating pagaanin pa yung bagay mga kapatid. Wag na po nating i-gaslight pa ang sarili natin. Hallelujah. Kailangan alam po natin sa sarili natin na minsan mali na po talaga mga kapatid. Minsan nasa atin po talaga yung kamalian. And with that, we should always seek God mga kapatid. Kasi po, kung hindi po natin nanaisin na makausap ang Panginoon, alam niyo po yan mga kapatid, na kapag gagawin natin yung isang bagay na walang Panginoon, talagang unsure ka mga kapatid, may doubt po talaga tayo, may worries po talaga tayo. Pero pag ang Panginoon po ang una sa lahat, magaan mga kapatid. Bagamat hindi po natin alam yung mangyayari, pero magaan mga kapatid. Meron po tayong pinanghahawakan at ganun po ang binibigay na guidance, na strength ng atin pong Panginoon, na power mga kapatid, kapag po tayo ay nagsuko sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Kung pinoprotektahan po natin ang mga bagay na gusto pong alisin ng Panginoon, ito po ay pagsuway mga kapatid. Hallelujah. So, kung gusto po natin na talagang ang Panginoon, kung tanggap po natin ang Panginoon sa buhay natin, wag po tayong sumuway mga kapatid. Hallelujah. Wag po tayong sumuway. Wag po tayong mag-compromise mga kapatid. Marahil nung bata po tayo, hindi po tayo consistent sa pagsunod sa mga utos ng magulang natin or kung nung sino man. Pero ang Panginoon na po yan mga kapatid. Hallelujah. And yung obedience po na ino-offer natin sa Panginoon, dapat po consistent po tayo mga kapatid. Huwag po tayong mag-compromise. Kailangan hindi po natin, we should not be ashamed mga kapatid sa mga bagay na para po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. And right now, gusto ko po muling tanungin because this is the last week po or next month mga kapatid, bagong monthly team na naman po ang meron po tayo. Pero alam ko po na may mga bagay pa po tayo na hindi completely
na i-surrender sa atin pong Panginoon. I don't know kung ano po yan mga kapatid, pero alam ko po, naniniwala po ako, and I am sure mga kapatid na hindi po kahinaan na isuko po natin yan sa Panginoon. Hindi po kabigatan kung isuko natin. Hindi po tayo mapapahamak mga kapatid, kasi iba po yung mindset natin sa mindset po atin pong Panginoon. So everything, lahat ng bagay, all things mga kapatid, we should surrender it sa atin pong Panginoon, because there is power in surrender. Hallelujah. Purihin po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. God bless you, Sister Roan. I totally agree with the thought na wala pong universal truth. For some people, mas mahirap po ang makipaglaban, and for some people, mahirap po ang mag-surrender. Kung sa 100% statistically, mga kapatid, siguro 80% ang magsasabi na mas mahirap lumaban, and 20% po ang magsasabing mas mahirap ang sumuko. Pero pagdating po sa atin pong Panginoon, wala pong magiging malaking distinction ang pagsuko, sapagkat mayroon pong power, mayroon pong certain art kapag po ang isang tao ay sumuko. Kung sa sanlibutan ito, mga kapatid, kapag sumuko ka, talo ka. Kapag sumuko ka, mahina ka. Pero pagdating po sa atin pong Panginoon, when you choose to surrender, doon lang po nagkakaroon ng power. Doon lang po nagkakaroon ng daan ang mga bagay na gusto po nating mangyari sa atin pong buhay. Ang sabi nga po, whoever wants to follow Him must carry his own cross. And I don't know what cross you have. I don't know kung gaano kabigat yan. Pero isa lang po ang sigurado ko, lahat tayo ay may daladalang mga krus para po ilapit sa atin pong Panginoon. Kaya naman, this moment, I would like to encourage everyone to surrender. Meron po tayong tuhod na pwede pa po nating iluhod. Meron pa po tayong mga kamay na pwede po nating itaas. At sa pamamagitan po noon, mga kapatid, sama-sama po nating isurrender. Sama-sama po nating isuko ang lahat ng bagay sa atin pong Panginoon. And surely na ibibigay po niya at gagawan po niya ng daan ang lahat ng bagay na atin pong isusuko sa kanya pong pangalan. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon, and ganun din po sa mga kapatid po natin na nanonood through our live streaming. Malaya na po kayo na humanap ng lugar kung saan makakapanalangin po kayo sa atin pong Panginoon, and ganun din po na sana po ay damhin po natin ang kanya pong presensya. To God all be the glory po. God bless us all po.